Nagplano ang magkakabarkada na magbakasyon grande para mag-hiking, sina Carol, Lita, Ken at Roy. Sa road trip hanggang sa makarating sila sa kanilang destinasyon, nag-set sila ng tent at nagsimula mag-camping. Nakapwesto ang kanilang camp malapit sa isang malaking lawa na napakagandang pagmasdan. Nagsimula sila maghanda ng mga gamit panluto, kumain, konting kwentuhan, at naligo sa lawa. Hanggang sa sumapit na nga ang dilim. At makikita ang ilang bahagya ng paligid dahil sa liwanag ng buwan, nagkukwentuhan ang magkakabarkada hanggang sa nauwi sa takutan. At makalipas ng ilang oras nagpasya na matulog ang lahat sa dalawa tent na makatabi ang mga lalaki na hiwalay sa mga babae. Sa mga unang gabing iyon ay ordinaryo ang lahat, ngunit kinabukasan ng gabi isang kakaibang pangyayari ang gumimbal sa kanila. Nagdesisyon na yun na ang last na camp nila at sunod na araw ay magsisimula na sila mag-hiking. Kaya na naman sinulit nila ang gabi na magtampisaw sa lawa na napakalamig na tubig. Isa-isa silang tumalon para mag-dive habang natungtong sila sa isang malaking bato. Hindi ganong kaliwanag ang paligid kaya halos konti lang ang maaninag para makita at malaman ang mga kasama. Nag-swimming at tawanan. Unang umahon si Roy habang pasunod na din si Ken. Samantalang si Carol naman ay humingi ilang minuto pa at lumangway palapit kay Lita. Na may konting kalayuan, naaninag lang ni Carol na ulo ni Lita na nakatalikod mula sa kanya habang papalapit siya nang tinawag niya ito. "Oy, Lita! Hahaha! Tara na, ang lamig na hindi ko na pala kaya," ani ni Carol. Ngunit hindi naimik si Lita, nakatalikod pa rin ito sa kanya. "Lita, may problema ba? Okay ka ba?" Hahawakan niya na sana si Lita. Ngunit natigilan siya nang marinig niya ang pamilyar na boses sa kanyang likuran na tinatawag sila mula sa camp. At agad din siyang lumingon. "Hoy! Carol, ano bang ginagawa mo dyan?" ani ni Lita. "Umahon ka." Matapos niya marinig, nagtaka siya bigla at agad tumingin pabalik kung sino ang taong nasa harap niya. Ngunit nawala ito sa isang iglap. Kahit lumingon siya sa paligid ay wala na siyang makita. Imposible. As in, namamalik mata ba ako? May tao dito kanina, hindi ako nagkakamali. Ani sa isip ni Carol. "Adyan na," sigaw ni Carol. Nang makaahon na si Carol, kinuha ang tuwalya at agad niyang tinanong si Lita. "Lita, Delen. Bakit? Ano kasi nasan ka ba kanina? Hindi ako sumakay sa trip niyo, ang lamig-lamig kaya." "Mga baliw lang maliligo ng ganyan sa gabi," paliwanag ni Lita. "Kala ko kasi sumama ka sa amin, asa." Napakaduwag na ni Lita. Putol ni Roy. "Talo mo na kami, Carol, mas tumagal ka, haha." At nagtawanan ang lahat bukod kay Carol. Na naguguluhan sa pangyayari na seryoso ang mukha sa kaiisip, "Nakita ko kasi, Nani." Natigilan si Carol. Dahil ayaw niya isipin na wala siya sa pag-iisip sa kanyang kakaibang nasaksihan. Nevermind, natahimik ang lahat sa napansing ibang reaksyon ni Carol. Habang papasok ito ng tent para magbihis, "Anong problema nun?" taka ni Roy. Habang napataas bahagya ng mga balikat si Ken, tila nagsasabing, "Ewan ko." Samantalang sinundan siya ni Lita sa pag-aalala sa tent habang nagpapalit ng damit si Carol. Kinausap siya nito. "Ay girl, okay ka lang ba?" ani ni Lita. "Napansin ko kasi na namumutla ka kanina." "O wala yun," banggit niya habang nakatalikod siya kay Lita. "Makikinig ako." Size habang nabuntong hininga, sinabi din ni Carol ang nakita niya kanina. "Okay ka lang. Pero sino ba yun nakita mo? Nakita mo ba ang mukha nun?" "Hindi, pero kitang-kita ko sa harap ko may tao talaga." Hindi na umimik si Lita at tumabi kay Carol para pakalmahin siya. At hindi na rin nila pinaalam sa mga ibang kasamahan ang tungkol dito.
Natutulog na sila ng gabing din iyon sa kanilang mga tent. Tahimik ang paligid, maririnig mo lang ang mga ilang ingay ng mga kulisak. Maya-maya lang biglang naalipungatan si Carol sa mga oras na yon, 2:30 ng madaling araw, at bahagyang nagising sa ingay sa labas na tila may naglalakad papalapit sa kanila. Natigilan siya at inobserbahan mabuti ang ingay na pabanggon siya, habang naririnig ang pagtunog na naputol na sanga at ang lutong ng dahon sa pagyapak. Sa una iniisip niya na marahil may gumagalang hayop na nag-iikot sa kanilang tent, kaya naman naglakas loob siyang buksan ng bahagya ang zipper ng tent upang silipin kung sino ang nilalang na nasa labas, at laking gimbal siya sa kanyang nakita. Nakita niya na ilang metro ang layo sa kanilang tent, may isang babae na nakatalikod mula sa kanila, nakaupo ito sa lupa at tila may hinuhukay siya. Nanginig sa kaba si Carol at dahan-dahan umatras na kumilos para ni makagawa ng ingay. Kasunod nun ay sinisiko at ginigising niya si Lita sa tabi niya. "Lita, gumising ka," pabulong ni Carol. "Bakit na naman?" umbol niya. "May tao sa labas." "Ha? May tao?" Natigilan si Lita at napabangon agad. Baka sila lang nakit. Halos natulala si Lita na bahagyang maaninag sa kadiliman ang isang misteryosang babae na naghuhukay at nakatalikod mula sa kanila. Kinabahan din si Lita, pero naglakas loob na lapitan ito, kaya kumuha siya ng flashlight. Pipigilan sana ito ni Carol sa balak niya, pero huli na at agad na itinutok ito sa misteryosang babae. Agad itong tumigil sa ginagawa niyang paghuhukay, at dahan-dahan itong tumayo habang nakatalikod at nakayuko. "Sino ka? Mo, umalis ka dito," sigaw ni Lita. Makalipas ng ilang minuto, bigla itong humarap sa kanila, makikitang madumi at putika na kasuotan nito, magulong mahabang buhok, malalim na mata at maputlang balat nito. Tumingin lang ito sa kanila na walang reaksyon ang mukha at bahagyang nakatabingi ang ulo nito. Samantalang ang dalawa naman ay napasigaw sa takot. Narinig naman ng dalawang kasamahan nila ang sigaw na gumising sa kanila, kaya agad bumangon ang dalawang lalaki sa kabilang tent. Ngunit bago pa tuluyan sila makalabas sa tent ay agad na tumakbo ang misteryosang babae sa madilim na kabubatan hanggang sa tuluyan na maglaho sa kanilang paningin. Nang nakalabas na ang dalawang lalaki ay sinabi nila Carol ang tungkol sa misteryosang babae. Sinubukan naman nilang habulin, ngunit hindi na nila makita, tila tuluyang naglaho ito, ni bakas nito ay walang naiwan. Napakamot ulo si Roy. "Sigurado ba kayo sa nakita ninyo?" ani nito. "May tao talaga, babae," ani ni Carol. "Imposible guys na may ibang tao tayong kasama kasi nasa gitna tayo ng kawalan, as in out of nowhere na part tayo ng kabubatan," ani ni Ken, na may pagtataka sa mukha. "So kulang pa ba ang ebidensya na to?" ani ni Lita na tinutok niya ang ilaw niya sa isang lupa na nahukay, at natahimik ang lahat. Makalipas ng ilang oras ay nagsipagbalikan sila sa kanilang tent at sinubukan matulog. Ngunit makalipas muli ng ilang minuto, nagising muli si Carol dahil sa ingay sa labas na tila bumubulong na boses sa hindi malaman kung ano ang mga sinasabi. Bigla siyang kinilabutan nang naalala niya ang misteryosang babae, at ang kanyang kinatatakutan ay nagkatotoo. Matapos sumilip siya sa kanyang tent, nandoon na naman ang babae na bumubulong mag-isa habang naghuhukay ulit na patalikod sa kanila. "Enray, siya eh. Alam ko," putol ni Lita na gising pala kahit nakahiga. "Kailangan nating gisingin yun mga mokong dun," dagdag niya. "Paano? Ang layo nila, tawagan or text, bahala na. Pero maririnig niya tayo, basta akong." Natigilan sila nang napansin nila na tumigil ang ingay ng babae sa labas. Tumahimik. Mga ilang segundo lang nakarinig sila ng mga yapak na patakbo at tila papalapit ito sa tent nila.
Sa pakabigla nila at takot nagtakip sila ng kanilang mga bibig upang hindi gumawa ng ingay sa kabila ng gusto na nilang sumigaw talaga. Maiyak-iyak sila habang inoobserbahan ang kilos ng nilalang sa labas na paikot-ikot-ikot ito sa kanilang tent. Lumipas ito ng ilang minuto, ngunit tumigil ito nang nagising ang mga lalaki nang dahil sa ingay at lumabas ng tent at agad sinugod ang misteryosang babae. Nabigla ang dalawa sa labas samantalang ang dalawang babae ay makalabas ng tent sa sobrang takot. Sumigaw lang ang misteryosang babae na halos hindi maipaliwanag na boses nito sa kilabot nitong sigaw kasunod nun ay sigaw ni Ken mula sa labas. Agad lumabas ang dalawang babae dahil sa paghingi ng tulong ni Ken. Wala na ang misteryosang babae, ngunit sa kasamaang palad na datnan lang nila na duguan si Roy sa kanyang ulo at walang malay. "Roy, anong nangyari?" Ani ni Lita na nagsisimulang magpapanik. "Hindi ko alam, napapikit lang ako dahil sa nakakarinding sigaw ng babae kanina tapos ito nakita ko na lang si Roy na ganto," salaysay ni Ken. "Paano yan? Anong gagawin natin? Masyado tayong malayo sa bayan," ani ni Lita. "Sa ngayon kailangan natin gamutin, kukuha ako ng first aid kit," ani ni Carol. Matapos nun nabendahan ang ulo ni Roy na wala pa rin itong malay. Hindi naman malalim ang sugat nito sa ulo. Ngunit ang nakakapagtaka lang sa bakas ng sugat tila itsura ng kalmot ng mabangis na hayop. Hindi na rin sila nakatulong ng matapos nun hanggang sa inabot na sila ng umaga, na desisyon na ang lahat na umuwi na lang at hindi na nagpatuloy ang plano nilang pag-hiking sa araw na iyon. Lalong-lalo na sa sitwasyon ni Roy. Nagligpit sila ng gamit ng lumiwanag na ang paligid at napansin nila ang kalat ng paligid. Mga gamit nila sa labas like ng cooler at iba pa ay nagkalat lahat ng nilalaman. Nakita nila ang hukay na ginawa ng misteryosang babae na halos abot na ng kalahati ng katawan ang lalim. Nang nakarating na din sila sa bayan ng tanghaling iyon, agad na isinugod sa malapit na ospital si Roy at kabutihan palad ay naagapan agad ito. Ayon sa doktor, kung inabot pa ng gabi ang sugat nito sa ulo ay maari itong mauwi sa impeksyon at ang malala ay ikamatay niya din. At nag-report na din ang barkada sa kaso ng misteryosang babae at gumawa agad ng malawakan aksyon ang pulisya at lokal na giriere. Pero kahit anong suyod nila sa gubat, wala silang makitang babae sa sinasabi nila.